Sinabi ng bagong itinalagang acting chief ng Philippine National Police na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., noong Miyerkules na tatanggalin niya si Brigadier General Jean Fajardo sa kanyang mga tungkulin bilang tagapagsalita. Sa panayam ng media sa tanggapan ng punong PNP sa Camp Crame, sinabi ni Nartates na ang tungkulin bilang tagapagsalita ay dapat magmula sa Public Information Office, PIO, na pinamumunuan ni Brigadier General Randolph Tuaño. Si Fajardo ay nauna nang itinalaga ni PNP Chief Nicolas Torre III sa Directorate for Comptrollership. Habang nagsisilbing tagapagsalita, tinutulungan niya ang punong PNP sa pangangasiwa at pamamahala ng mga mapagkukunang pinansyal. Inaasahan din na babalik sa kanilang mga pwesto ang ilang matataas na opisyal na naapektuhan ng kontrobersyal na reassignment kay Torre, na naging dahilan ng pagka-relieve sa kanya, habang sinisikap ni Nartates na sumunod sa resolusyon ng National Police Commission na nag-uutos na ipa-recall ang mga reassignment. Ulitin ko po, lahat po ay iniimbestigahan. We are aware of those statements. We are aware of facts. Let's just say that no sacred cows. Kung ano pong kalalabasan ng investigasyon na currently ongoing pa rin, in spite of the 2 cases filed, tuloy-tuloy po ang investigasyon ng National Police Commission, and we will solve this problem for the Filipino people. Kasi kanina nabanggit po sila General Torre and si spokesperson. So, kasi sir, quote-unquote, sinabi po ni Police Brigadier General Jean Fajardo na nagtatrabaho lamang daw po ang mama. So, yun po yung sinabi niya sa mga nakaraang press briefing regarding this. So, sir, may possibility po ba na silipin din po natin yung mga naging justify nila Fajardo and same with General Torre for this investigation, sir? Ulitin ko po, lahat po ay iniimbestigahan. We are aware of those statements. We are aware of facts. Let's just say that no sacred cows. Kung ano pong kalalabasan ng investigasyon na currently ongoing pa rin, in spite of the 2 cases filed, tuloy-tuloy po ang investigasyon ng National Police Commission, and we will solve this problem for the Filipino people. Bago malinis po, kasi noong una po, sinabi kaya siya inilipat sa Region 12 from CIDG ay personal choice po ni General Macapas. So, ang tanong ko po ngayon, bakit po ba siya nilipat sa Region 12? May kaugnayan pa rin po ba dun sa kanya mga supposedly violations or complaint doon sa missing Sabongeros case? I think the better person to answer that question is no less than the Secretary of Justice. He has answered that question very clearly. And I think you just have to do your research sa archives kung ano sinabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Klarong-klaro yung sagot ni Secretary Rimulya. Yes, from PTV4, Mr. Ryan Lesigas. Hi, sir. Sir, one question lang, for soundbite purposes lang. Under 90 days preventive suspension, ano yung mga benefits na mawawala kay General Macapas? I'm aware, nasweldo yan, di ba? Nasweldo. Pero walang benepisyo. He's still gonna receive his salaries, but the other benefits he won't receive. I think if there are bonuses intended for the year, the mere fact that you're suspended for 1 day or 90 days, you're not entitled to receive any of those benefits. May sa private sector. Check mo. Alam ko may sweldo. Sige. Are there any more questions? Yes, sir, Mr. Alan Gatus again. Sir, tanong ko lang, no? Pwedeng para maano lang namin, maklaro lang namin, kasi natanong kanina si General Torres, si General Fajardo, pagkatapos ay from, yun nga, nabanggit na rin, from CIDG, bigla nilipat ng Region 12, at pagkatapos ngayon, inireklamo, may preventive suspension. Yung ba mga circumstansya, pwede ba namin malaman na pwedeng mapasama sa investigasyon si General Torre at si General Fajardo?
Sagutin kita ng ganitong aspeto. Ayokong pagsabungin ng mga tao, ayokong to identify particular people, 'di ba? Especially ngayon na may mga bagay-bagay na nangyari. Let's just say na we are just investigating the Sabong case. Kung sino yung mga involved dyan, sino yung mga nagprotection dyan, kasama sa inimbestigahan namin yan. Pero we're not in any way pinpointing, if you know what I'm trying to say, or targeting certain personalities. That's not the case. Ang ginagawa nating investigasyon factual. Ang ginagawa nating investigasyon exhaustive. Kasi yun ang dapat nang gawing investigasyon Pero it is not in any way to target certain personalities. Yun na lang. Kasi pag sinagot ko yung tanong mo ng diretsyo, sabong yun So, sabong na nga, sabong pa. 'Di ba? So, no need. 'Di ba? So, okay na yun. Sir, kung lulutang sa investigasyon yung mga pangalan nila, isa-summon ba sila para mag-reply? Kung kinakailangan. Kung kinakailangan. Ito ang trabaho namin Yun ang trabaho ng National Police Commission. So, ika nga, di ba? Police ng police. So, we really have to do our job well. Hindi naman pwedeng you're looking into an investigation tapos nakapikit yung mata mo for certain personalities. Kung sino talaga ang kasama dyan, yun ang kasama dyan. Sir, last na lang talaga sa akin. Totoo na to. Lumalawak ba yung investigasyon ng NAPOLCOM sa mga police na involved? Kasi katulad to, may General Macapas, hindi naman siya nababanggit dati, pero suddenly nabanggit siya ngayon dahil nga sa reklamo ni Ella Kim. May mga personalidad pa ba na tinitignan ang NAPOLCOM na possible involved within the organization ng PNP? Meron pa po. Meron pa po mga ilang pangalan, at least 4 more. We are hoping nga yung lumapit sa atin, gawan na affidavit yung sinasabi niya. So, kung tuluyan ng lumabas yung taong ito, at ipapel niya yung sinasabi niya, then we will also share it with the Department of Justice. But I repeat and I stress, our investigation is still ongoing in spite of the cases already filed with the NAPOLCOM. Tuloy-tuloy po. Hindi po pwedeng yung justice partial. Kailangan po buo para po mas matuldukan na natin itong yugto na to sa kasaysayan ng bansa natin. So, kung ano pong kailangan pang investigasyon at sino pong kailangan imbestigahan, tuloy lang po tayo. We are looking into at least 4 more names here in the National Police Commission kung anong posibleng involvement pa nila o nila kung sakasakali dito sa missing Sabongeros case. Police yun. Talagang iba talaga. Dapat nag-nidyaman na lang ako Okay na yun. Okay na yung 4. Active policeman. Sir, anong connection? Anong connection ng 4 kay General? Yes, Miss Marlene. Okay na yun. Meron. Lahat? General, sir. Okay na yun. Okay na yun. Sir, ano yung Yes, Miss. Gutom na ako. These are names given to us by a possible witness and we're hoping that that witness surfaces. So, we're really hoping for him to come out. Yes. He's providing us names and the involvements of these names. Okay. Thank you, sir. Are there any more questions? Sabihin na lang natin na we're establishing linkages also. So bukod dun sa witness namin na nagbabanggit na 4 na pangalan, meron pa kaming mga sinisilip na pangalan na bukod pa doon sa binabanggit ng ating possible witness.
Police din. No comment. Tuloy-tuloy pang investigasyon natin. Hindi ko mo naman re-reveal yung iba pang detalye. Lumalawak. Sir, yung apat, ang involvement nila, doon mismo sa kaso ng Missing Sabongeros, hindi sa paggalaw ng ebidensya. Sa Missing Sabongeros. So sana lumutang yung, kung nakikinig yung taong yon sa press con na to, sana lumutang ka, sana papelan mo yung mga sinasabi mo sa akin. Nalulungkot ako kasi mahaba listahan. Totoo lang. Mahal na mahal kong organisasyon ng Philippine National Police. Pero yun nga, we just need to do our job. Yun lang naman yun eh. This is the function of the National Police Commission. Ito yung institusyon na talagang dapat maging pulis ng pulis eh. So, malungkot, pero itong trabaho natin. So, in total, sir, gaano karami ng mga active police yung under investigation ng DAPOL kung pagdating dito sa business? Ayoko magbigay ng total eh, kasi talagang open-ended. Tuloy-tuloy lang talaga eh. Dami naming figure out din as we go along. So yung police ba na sinasabi na witness, kasama din ba siya sa mga nakasama? Ayoko mag-comment. Sir, yung general na police po yung witness or sangkot dun sa mga Sabongeros po? Sangkot. Apat ba, na sinabi yung police na active na mayroong general ay naka-confine lang ba yung investigation doon sa isang division o umabot na tayo sa headquarters? Ayoko muna mag-comment, ma'am. Madali nang, masyadong magaling ang media. Kaya nilang pagtagni-tagniin ng mga bagay-bagay. Sabihin na lang natin na nag-iimbestiga pa kami. Let us investigate in peace. Ayan. Pero, again, this is part of the people's right to know and the right of the media to ask questions. Pero ito po ang current state. Meron pa rin po tayong sinisilip na isa pa. Sana po, nakikiusap po ako sa taong yon. Kung nakikinig ka, sana papelan niyo na po yung sinasabi niya sa akin. Sinasabi mo witness, kumbaga sa whistleblower, marami siyang alam, pwede nang ituga yung mga police na kasama. Opo, Marami siyang alam. marami siyang alam. I cannot comment. Aaron? So if there are Actually, no- this is a wake-up call, actually, because people are realizing the importance of bringing out the truth. So kung na-inspire tayo dun sa ibang mga tao na nag-file ng complaint, na-inspire siguro rin yung taong to bring to our attention certain other details. Kung meron pa nakikinig na may alam pa sa Missing Sabongeros case, ako'y nananawagan na maaari po kayong lumapit sa kahit na anong ahensya de gobyerno, sa DOJ, sa PNP, sa NBI, at lalong-lalo na po sa National Police Commission. Alright. Sige. Yeah. Kaso na ito. Kaya po may importansya na na magkaroon po talaga ng strong institutions. Gaya po nitong kasong to, it highlights the need for that. Kasi otherwise, sino pang titingin? I mean, there are other bodies, yes, but meron po talagang overseer ang Philippine National Police eh. Ito po ang National Police Commission. Alright. Are there any more questions? If there's... Kung kaya sagutin. Alright, if there are no Kaya other sagutin. matters, at this juncture, we just like Hindi ask... pa tapos. Any more questions? Sorry. Any more questions? Other matters? Mag-mic ka pa rin. Kawawa naman iba. Hindi mo narinig.
Then nag-PR yata kayo yesterday, no? Yung parang recognizing yung statement ni acting chief dun sa sinabi niya na he will implement the NAPOLCOM resolution. Please explain ko anong gusto niya sabihin. Una, nagpapasalamat tayo kay Chief PNP General Nartates. Thank you for implementing our National Police Commission resolution. Thank you for recognizing civilian authority over the uniform service. Thank you for recognizing institutions. Buo po ang suporta ng National Police Commission sa inyo. Nandito po kami para mag-succeed po kayo. At we're very happy na kayo po ang niloklok ng ating Pangulo sa Philippine National Police. Congratulations po sa inyo, General Nartates. All right. Since there are no further questions, dahil yung 4-star na kay General Torre pa, so ano magiging recourse ng NAPOLCOM for that? Kasi hindi pwedeng mag-full pledge na PNP chief si General Nartates kasi hindi pa sa kanya yung 4-star. So anong magiging solusyon ng PNP, ay ng NAPOLCOM, sir, doon? Una, pwede naman po yung senaryo na yon na may isang 3-star general na chief PNP pero meron pa ring 4-star general. May mga nangyari na po dati sa ating kasaysayan ng ganon. It's not the most ideal, but it is possible. So we will release a NAPOLCOM resolution very soon affirming the acting status, acting capacity of General Nartates as acting chief PNP. Then we'll take it from there. Pero mag-issue din kayo ng order kung saan malalagay si General Torre? That is for Chief PNP Nartates to decide and bring to the attention of the National Police Commission. Sabi ko nga, 'di ba? Actually napag-usapan lang sa media yung ikutan ng mga tao eh. But there are actually 2 resolutions issued. The first one is a memorandum circular by the National Police Commission. One date nun. NAPOLCOM Memorandum Circular 2025-002 dated August 12. Dito sabi dito sa memorandum circular na ito na all third level designations, mga colonels and generals, dapat dinadaan sa NAPOLCOM muna. So ang na-highlight lang sa media ay yung NAPOLCOM Resolution number 2025-0531 dated August 14, yung mga lipatan. Pero dalawa yun eh. And this is not a walang other reason there but only to strengthen institutions. So it's upon our cursory review, kailangan talagang gawin yung lipatan ng tao because from our review nakita natin na di na dumadaan sa NAPOLCOM na noon naman ay dumadaan. So that's why we just need to reissue a previous NAPOLCOM resolution para klaro. So there's no other motive or ill reason behind that. So ano lang po, pagpapalakas lang po ng institusyon dahil yun po ang nakalagay sa ating saligang batas. Clear naman po eh. There shall be 1 police force, national in scope, civilian in character, to be administered and controlled by a National Police Commission. That is Article 16, Section 6. So, trabaho po namin na gawin po ang mga ginagawa po namin. Wala naman pong iba pang agenda po doon. Sir, iklaro ko lang. Si General Torre po ba on leave o suspended? Ano ba ang status niya talaga? Wala naman pong any suspension order for anyone. So, yan. I think he intends to file a leave. So, he deserves to file a leave naman. He should enjoy his service. Mga ilan days? Di ko po alam. I mean, narinig ko lang sa interview. Di ko naman, I'm not aware officially. I just watched an interview yesterday. Pero on leave, suspended pa rin siya as a regular police officer? Opo, parang ordinaryong tao, parang ordinaryong empleyado na naka-leave. So, bakasyon.
Yung pong difference po noon, syempre, ang under the law, the PNP chief should have the rank of a 4-star general. So iba po yung rango, iba po yung opisina o yung designation niya. So hanggat may 4-star pa hong nakupo, hindi mo makukuha nung acting chief PNP, in this case si General Nartates, yung pong 4-star na nararapat for bilang chief PNP. Kaya acting pa lang po. PNP chief po siya. Full po ang kanyang powers. Kaya po kailangan pong i-affirm ng NAPOLCOM yung kanyang acting capacity. Wala po. Kaya we will make sure na it is all on board. Kailangan po legal. So we will issue the supporting NAPOLCOM resolution to help General Nartates in the performance of his tasks. Para wala rin hong question. So we will issue the corresponding NAPOLCOM resolution affirming his acting capacity. Pero sir, may kumakausap po ba kay General Torre para at least kumbaga mag-retire ng mas maaga or wala pong ganoon. Sir, pag-12 po, sir, ano ang sasagutin sa ni General Nartates? Pang-lieutenant, dahil ang function niya is pang-chief PNP, pang-4-star. Pero ang rank niya is 3-star. Ano ang sweldo ang... Yung sweldo po niya pang 3-star lang din po. Tulog siya. with full authority? Tapos si General paid yung 4-star. Ano pong sabi ni General Nartates? Huwag yung pagsabungin mga tao. NAPOLCOM resolution 2025-055 kasi 13 yung ibigyan ng mga bagong person. Considering si General Nartates acting with PNP, paano sir, i-modify mo rito, i-reissue na ulit yung resolution? Hindi na po kailangan mag-issue ng panibagong resolution. There is a sitting chief PNP in the person of General Nartates, and we repeat, and I have reassured General Nartates personally na we will not micromanage the PNP. So idaan po lahat sa proseso. We're happy with that. So magtayo po siya ng SOPB niya, idaan po niya sa NAPOLCOM. That's fine with us. Basta daan lang po sa proseso. We will be 100% behind General Nartates. We want him to succeed, and I hope he's listening, and the whole men and women of the PNP sana ay nakikinig. Ibigay po natin lahat ang suporta ninyo, suporta natin sa ating bagong Chief PNP na si General Jose Melencio Nartates Jr. Pero sir, hindi mag-cause ng conflict halimbawa dahil yung sahod ni General Nartates pang third tapos they are good soldiers. They will work. Inang utos kailangan maging chief PNP ka. Trabaho lang. In the same way na bago na puntang NAPOLCOM, nung pleb ako, ang kinikita ko 11,000 dun sa pleb, di ba? Wala sa sweldo yan. So kung ano ang kailangan gawin na trabaho, kailangan mo gawin yung trabaho. Assign si General Torre, pwede ba yun gawin ng PNP ni General Nartates? Kumbaga, i-assign sa ibang I cannot second guess Chief PNP Nartates. So let him decide kung what he wants to do. May nagbiro nga sir Kumbaga, magpalit sila si General Torre daw ang ilagay sa Western Mindanao. Ayoko na lang magpasabog ng mga tao. Yes. Ayoko talaga. Sir, Sir, question. Ayaw. pero susunod siya, di ba? Sa last time. Any other questions? Sir, question. Sir, question po. Sir, wala pa rin yung full authority kung halimbawa gusto i-assign ni General Nartates si General Torre. Why are you asking me ask General Nartates? Di ba? Sir, yung sinabi ni Secretary Remulla na walang violation si General Torre, sa mata ng NAPOLCOM, sa tingin niyo ba may violation pa o wala po? Sabihin na lang natin na kami ay nagpapasalamat sa
ating Presidente, papasalamat tayo sa ating Secretary of Interior. Actually, totoo niyan, I really want to remain silent and I've chosen to remain silent for weeks already. Importante lang dito we just remain humble, trabaho lang po tayo, gawin lang po natin ang nararapat. And I would like to thank the President for siding with institutions, and thank you, Mr. President, for knowing the importance of the National Police Commission. Maraming salamat po. Nagkaroon ba kayo ng back and forth or wala? Okay na yan, let's wrap up. Sir, last na lang Ako ako. din isa na Sir, lang. yung process na lang, di ba sir, pag yung placement sa certain position, recommendation from the Chief PNP, yung process, idadaan sa NAPOLCOM. And then, ang NAPOLCOM may kapangyarihan na i-modify, palitan yung mga sa tingin nyo ay pwede doon. Meron po bang, after po ba nun, kayo na ang magsasubmit sa palasyo for approval? Or pwedeng may say pa rin ang PNP na pag-usapan nyo yung tungkol doon sa, kunyari, sa isang position doon, NCRPO or kung ano mang position, CIDG or ano? So the Chief PNP gives us a list. We will confirm. Totoo niyan, di naman kinakailangan din na teknikalan But for as long as the process is there and open communication lines tayo with the Philippine National Police. And I repeat, we will not micromanage the Philippine National Police. We fully trust and support General Nartates. So, gawin lang na po natin sa tamang proseso. Meron pong NAPOLCOM, may trabaho po ang NAPOLCOM, may PNP po, may trabaho pong iba rin ng Philippine National Police. We just need to coexist peacefully. They are our brothers. Wala pong any animosity towards the two institutions. So, magsusuportahan lang po ang PNP at NAPOLCOM. So, ibig sabihin, sir, kapag merong nakalagay doon na sa a certain position, pwede pa din yung pag-usapan Opo, at pwede po. palitan kung Pwede po. sino yung... Thank you, sir. Lahat po ng bagay na pag-uusapan po. Ayoko nang sagutin yung tanong na yan. Yan. Sabihin na lang natin na General Nartates is the current Chief Philippine National Police. Ang pwesto po ni General Nartates PNP Chief. So we will respect the PNP Chief. Alright, so for last question, please. Sir, singit ko lang po, no? Attorney, for context lang po siguro kasi sinasabi niyo po na mag-i-issue po ng resolution to confirm. To affirm. For context lang po siguro, necessary pa po ba yung confirmation ng yung affirmation ng NAPOLCOM of Nartates as acting chief para fully yung powers, ma-exercise niya yung powers niya as acting chief, or as support ho dun sa position? Both po, kasi I think when I was watching the turnover, ang nakita ko po dun sa Cargen sa likod, OIC yung nandun So, di ba? So, iba yung OIC, iba yung acting, iba rin yung full. So, to support General Nartates and to formally show our 100% support, we will issue a resolution affirming that he is the acting Chief PNP. Importante yun. Bakit siya importante? Kasi kung OIC, ano lang yun daily routinary functions of the office. Walang discretionary power. Kung ikaw ay acting, you have full powers. So you have in your tools yung discretion. You can exercise your discretion. And the Chief PNP, particularly in this case, General Nartates, should have full control dun sa mga ganap dun sa Philippine National Police. So yun ang pagpapakita namin ng buong suporta namin kay General Nartates. Pag ako tanongin mo. Sir, attorney, singit ko lang po ulit po, no? Nabanggit po kasi ni General Nartates yesterday na he will implement yung NAPOLCOM resolution nyo ho. Have you met or talked na po with the acting PNP chief? Oo naman. First day. First day. I purposely spoke with him nung walang media. Ayan. So, pinuntahan ko siya sa bahay niya. Ayan.
So Before or after po, sir? After. Did you tackle, I sir, spoke with him before, I spoke with him after. Pero sabi ko nga, hindi naman kinakailangan lahat ni ang galawan, lahat ni camera eh. So, importante, nagkatrabaho lang tayo. Did you tackle po, sir, yung pag-implement po ng resolution? We spoke about it. Kaya nga natutuwa ako kay General Nartates because he understands institutions, and I personally salute Chief PNP Nartates kasi naintindihan niya yung importansya ng National Police Commission. Oo naman, kasi you cannot be an employee of two... Okay na, okay na yun. Alright, Okay na yun. we thank you for all your questions. Lana. So at this point, we just like to invite our Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Calinisan, for his closing statement. Sir. I would like to apologize to the media. I repeat. Alam ko namang mahal ko kayo, alam ko namang may access kayo sa akin, at di naman ako suplado. Pero pagpasensyahan nyo na, I just want to give, I just want to keep quiet. Na corner nyo lang ako